Napakasama ng ugali mo, Mary. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi maganda ang mga pangyayari sa araw na yon para kay Mary. Natagpuan ng maigpit na katiwala na si Mrs. Medlock na itinatago ni Mary ang pusa niyang si Patty sa loob ng mansyon. Sa kalikutan ng pusa, nasaktan si Mrs. Medlock bukod pa sa nasira nito ang isang mamahaling larawan, kaya ito'y ipinatapon ng katiwala sa malayong lugar. Bakit niyo po ginawa yun? Wala namang ginagawang masama si Patty dito sa mansyon. Nang gabing yun, lubhang sumama ang loob ni Mary kaya't hindi siya kaagad nakatulog. Meron yatang umiiyak. Tama, totoong merong umiiyak. Hindi yan hangin lang. Sino naman kaya ang taong yun na umiiyak? Naku, may dumarating. Nakakalungkot isipin ngayong panghating gabi nangyari ito. Siguro pupunta nila yung umiiyak. Susundan ko sila. Aba, doon pala sa atik. Diyos ko, anong gagawin natin? Sabi ko na, may tao doon. Kailangan magawa nito ng paraan. Hayun nga, may butas nga ang bubong, kaya pala may tumutulo sa kwarto ko. Ipanilinis ko na lang ang isa pang kwarto para sa'yo. Kakainis naman. Tulong naman pala ng ulan sa bubong. Napagod lang ako. Simula nang dumating dito si Mary, nagbago na ng takbo ang lahat. Hindi na ako nagkaroon ng pahinga. Galit talaga ako dito kay Mrs. Medlock. Ang sungit-sungit. Hindi. Ako ito, senyorita, si Deacon. Ano ba sa palagay mo ginagawa mo? Masamang manilip sa kwarto ng isang babae. Aba, hindi naman ako naninilip sa'yo, senyorita Mary. Umuwi ka na at huwag ka nang magdahilan pa. Alis dyan! Ha? Ayaw mo bang malaman ang tungkol kay Patty? May nabalitaan ako sa kanya. Ha? Nakita mo na siya? Hindi pa naman. Kaya lang, alam ko na kung nasaan siya ngayon. Ligtas kaya siya ngayon? Talagay ko naman. Sinabi kasi ng kaibigan kong kwago na si Gasset na nakita daw niya si Patty doon sa may puwerta ng Dale kagabi. Hinahanap na siya ng lahat ng buong Dale simula kanina umaga. Saan yung Dale? At sino namang lahat? Lahat ng mga kaibigang hayop. Ang labuyong si Kapitan at ang ibong si Sweet. Papunta na rin ako doon kaya huwag ka mag-alala. Makikita na rin siya. Sigurado ako. Sige! Magsaya ka na, senyorita! Peek! Aba, si Martha, bumalik na pala siya. Bukas yan, Martha. Ha? Anong kailangan nyo? Bakit hindi ka pa nakabihis? Napakadaling gawin, hindi mo pa magawa? Huwag mo na ring buksan ang bintana mo. Hindi na babalik ang pusa mo. Ano pong hindi? Alam ko pong makikita ko pa siya. Paano mo naman siya makikita? Sinabihan na po ni Deacon ng lahat para hanapin si Patty. Lahat? Tama po, lahat po ng mga hayop doon sa latian. Mga hayop? Sa latian? Tama nga po. Dahil kayang-kaya po makipag-usap ni Deacon sa mga ibon at hayop. Nasisiraan ka talaga. Naniniwala ka sa mga sinasabi ni Deacon. Totoo ngang mahilig si Deacon sa mga hayop. Ganon din namang malapit sa kanya mga hayop. Pero makausap sila. Pero bakit po si Mang Ben nakikipag-usap doon sa Robin?
Kinakausap niya ang ibon pero hindi sila nag-uusap. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang yon. Ganon talaga ang mga taong walang magawa sa buhay. Matanda na si Ben at sadyang mahina. Bata pa naman po si Deacon at hindi rin siya mahina. Mahirap lang sina Deacon at mula pa noon wala na siyang mga kalarong kaibigan kaya puro hayop ang nilalaro niya. Ikaw naman, alam kong malungkot ka rin ngayon dahil wala ka ng magulang. Inaaliw mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pusa mong si Patty. Mabuti pang itigil mo na yan ngayon pa lang at baka lumaki kang kakaiba't wala nang nakikipagkaibigan sa'yo, ikaw din. Spoiled kang bata at matigas pa ang ulo mo. Hindi yan ang ugaling magugusto ng mga tao. Iba na ang kalagayan mo ngayon, Mary. Kailangan magbago ka na. Nakakainis talaga. Sabagay, baka tama nga siya sa sinabi niya. Hindi nga kayo nakakausap ang mga hayop. Mang Sam, Aba, si Senyorita Mary. may itatanong po ako sa inyo. Maaari po ba? Naku, paano ba ito? Kasi Senyorita Mary, kailangan kasi naming sundin ang utos ni Mrs. Medlock. Pasensya ka na sana. Saan niyo po ba tinapon si Patty? Ang sabi po kasi ni Mrs. Medlock, doon ko po siya itapon sa pinakamalaking lugar. Sabihin niyo nga po sa akin kung saan mo siya itinapon. Doon po sa Puerta del. Sa Dale? Tama nga pala si Deacon. Uh, Sandali po, Mang Sam. Ano po bang Dale? ang Dale, yung maliit na lambak na naroon sa timog kanluran ng bayan. Sam! Ha? Oh, nandiyan ka pala. Kayo pala, Senyorita Mary. Tom, bakit nga ba? Kasi may butas sa bubong ng mansyon at pinaayos ni Mrs. Medlock. Baka maaaring ko na lang gumawa noon. Natatakot kasi ako. Napakaduwag mo. Akala ko pa naman, yan laki ng katawan mo, yun din ang tapang mo. Yun na nga ang problema, Sam. Masyado ako mabigat. Baka bumagsak pa ang bubong pag lumakad ako doon. Sige Tom, puntahan na natin ngayon. Baka kailangan ka pa ni Senyorita Mary. Hindi na. Isa pa, kailangan na rin niyang pumunta kay Binibining Makoy para sa klase. Tayo na, tapalan na natin ang butas sa bubong. Sige na, sige na. Aalis muna kami, Senyorita Mary. May gagawin pa kasi kami. Alam mo, mas mabuti pang kalimutan mo muna ang pusa mong si Patty. Paano ko naman malilimutan ang pusa ko? Mag-iingat ka sa pag-akyat. Oo, basta hawakan mo lang mabuti ha, Tom. Malaglag sana si Mang Sam sa bubong na mabawasan ng asungot. Pinipilit hanapin na di ko ng aking pusang si Patty. Paano ko magagawa ang upot makinig kay Binibining Makoy? Mas mahalaga sa akin si Patty. Ha? Ha? Saan mo babalak pumunta ngayon, Mary? Sa Dale! Sa Dale? Imposible yon. Di mo yon mararating, lakarin mo man buong maghapon. Pero bakit nakapunta si Deacon? Dahil meron siyang buriko na sasakyan, pero ikaw maglalakad lang. Pero lahat ng aming kaibigang hayop ay naghahanap sa aking pusa. Gusto kong tumulong. Paano ba naman napunta sa Dale ang iyong pusa, Mary? Itinapon siya doon. Ano? Sinabi ni Mrs. Medlock kay Sam na gawin yon, kaya itinapon siya sa may puerta ng Dale. Ha? Sana parehong malaglag sa bubong ng mansyon si Mrs. Medlock at si Mang Sam. Nakakagulat naman ang iyong pananalita. Anong mararamdaman mo kung magkatotoo yon? Mabuti pang ipagdasal ang kabutihan ng ibang tao, pero huwag ang kasamaan sapagkat tiyak na magsisisi ka kapag nangyari yon. Hindi mo kasi alam kung gaano siya kalupit. Alam mo bang sinabi rin nila sa akin huwag ako makipag-usap sa'yo? Mauunawaan mo rin ang lahat balang araw. Hinahanap mo nga pala ang pusa mo si Patty, tama ba ako? Oo. Pero sinabi sa'yo ni Mrs. Medlock na huwag siyang kupkupin sa mansyon, di ba? Kahit pa makita mo siya at madala pa uwi, itatapon at itatapon pa rin siya. Hindi ko yun mapapayagan. Kung ayaw niya ako ang aalis sa mansyon. Total, ayoko naman talaga dun sa mansyong yon. Sandali lang, Mary. Makinig ka sa akin.
Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Anong ginagawa mo rito? Ano kasi, si Patty, Bakit? Anong nangyari kay Patty? ipinatapon ni Mrs. Medlock si Patty. Ano? Ipinatapon ni Mrs. Medlock si Patty? Oo, Martha, pero nakausap na ni Deacon ng mga kaibigan niyang hayop. Hahanapin na siya. Ha? Si Deacon ba? Kung ganun, wala ka nang dapat ipag-alala, senyorita. Makikita na siya. Ngayon, tayo nang umuwi sa mansyon. Pero ang sabi sa akin ni Mrs. Medlock, hindi raw talaga maaaring makipag-usap ang mga tao sa mga hayop at ibon. Iba si Deacon sa atin, senyorita. Nararamdaman niya at nauunawaan ang ibig sabihin ng iba't ibang hayop. Kaya ngayon, tayo nang umuwi at nang makapagtsaa. Pagbalik niya, tiyak may maganda na siyang balita. Sandali. Tama, ito na nga. Tom, nakita ko na! Ano nangyayari, Sam? Ayos ka lang ba dyan? Nabalitan nila ako. Hindi ako makagalaw. Diyos ko. Diyos ko po. Tom, tulungan mo ako. Ay, mahulog! Kumapit ka mabuti! Anong nangyayari? Bakit? Ano yon? Mrs. Medlock! Si Sampo! Mahulog siya mula sa bubong! Naku, Diyos ko po! Ako po! Ano gagawin natin? Sam! Kaya mo pa ba? Kumapit ka, Sam! Ha? Kumapit ka mabuti, Sam! Ano kayang nangyayari doon? Tingnan natin. Sam! Kumilos ka dyan! Tulungan mo siya! Dali! Naku po! Kung hindi lang sumusubukan ngayon, ako talagang ililigtas ko siya. Tom, maaari bang tulungan mo siya? Aba, hindi pwede! Takot ako sa matataas na lugar! Wala nang paraan, Tom. Ikaw na lang ang pag-asa. Ano ba, Mary? Nandun na si Sam sa bubong. Mahuhulog na siya. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Ha? Baka masawi siya pag nahulog siya sa bubong. Naku po. Malaglag sana si Mang Sam sa bubong na mawala ng asungot. Huwag, masamang magsalita ng ganyan. Mas mabuti kung ipagdasal mo ang kabutihan ng iba at hindi ang kapahamakan nila. Dahil pag ginawa mo yon, tiyak magsisisi ka. Mang Sam, patawarin mo ko. Mary, anong gagawin mo? Si Mang Sam, kailangang may ligtas ko si Mang Sam. Senyorita Mary! Mary, baka mahulog ka! Wala ka rin magagawa dyan! Tom, ibaba mo nga ang batang yan! Bilis! Hindi po! Senyorita Mary, sandali lang! Bumaba ka dyan! Hindi ko kaya! Nalalambot ang tuhod ko, hindi ko kaya magyan! Mary, bumaba ka dyan! Mary! 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 Ano nangyayari? Ha? Ikaw si Senyorita Mary! Ha? Mang Sam, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Salamat sa iyo, senyorita. Pero bumaba na kayo. Baka mapahamak lang kayo. Hindi. Sandali! Bitiwan mo ako, Deacon. May kilala akong mas makakatulong sa ganitong sitwasyon. Ah, Patty. Nakita siya ng mga kaibigan ko. Ang saya-saya ko. Salamat. Pati, pagkakataon mo na. Ano gagawin niya? Manood ka na lang. May tiwala ako sa'yo, Pati. Una mong gagawin, akyatin ang pausokang yun. Hayan! Umikot ka dyan sa pausukan, tapos puntahan mo doon si Sam! Aban ako po.
Ikaw ang pusang tinapon ko. Nagkamali ako, Amo. Patawad na. Talaga? Pati! Iikot mo ang lubid sa katawan niya! Bilisan mo! Pati! Ganyan nga! Ang galing mo, Pati! Iikot mo pa ng isa pa! Kaya mo yan, Pati! Mahusay! Sige, umalis ka na, Pati! Sam! Pilitin mo hawakan ang lubid! Pati! Dali lang! Huwag ka muna malis! Dick, ikaw naman. Putulin mo ang lubid. Bilis! Sam! Oras na maputol ang lubid! Hawakan mo ang natitira pang lubid na mahigpit! Nakuha mo! Pati, salamat sa'yo. Handa ka na ba, Sam? Oo, sige! Pakihawakan niyo lang po ito hagdan na mahigpit, Mang Ben! Sige, Tigon! Anda na! Sam, hawakan mo ang lubid at talunin mo kung kaya mong abutin! Baba na tayo. Pati, salamat sa'yo. Tayo nang bumaba. Diyos ko po, napakataas pala nito. Tikon, Ano yun? hindi ko kaya. Ano? Pero nakakayat ka na mag-isa, hindi ba? Kung ganon, bubuhatin na kita sa aking likod. Hindi, wag na. Palagi ko kaya kung bumaba na mag-isa. Ibigay mo na kaya muna sa akin si Patty. Huwag kang titingin sa baba. Sigtas ka lang tumingin at tuloy-tuloy lang sa pagbaba. O sige, salamat. Deacon, Senyorita Mary, maraming salamat. Nagpapasalamat din ako sa inyo. Tiyak hindi ako mapapatawad ni Mr. Craven kung may nangyari dito sa mansyon habang wala siya. Hindi po kami. Sina Patty at Rick ang inyong pasalamatan. Ha? Tama siya. Nakita niyo rin, di ba, Mrs. Medlock? Wala na akong buhay kung hindi ako tinulungan ni Patty. Aba, Mrs. Medlock, huwag niyong sabihing ipatatapon niyo pa rin siya matapos ang lahat. Mrs. Medlock, bakit nga hindi natin pagbigyan si Patty alang-alang sa ipinakitang katapangan ni Mary kanina? Opo, Mrs. Medlock. Siya naman talaga ang nakapagligtas sa buhay ni Sam, hindi po ba? Sige na po, ma'am. Sige na po. Sige na nga. Kayo na ang bahala. Pero ayokong nasa loob siya ng bahay. Payag ba kayo? Opo. Kung gayon, payag na ako. Naku, salamat po, Mrs. Medlock. Ako na lang ang gagawa ng kanyang higaan doon sa may kwadra. Pagagandahin ko para sa kanya. Tama, at ako naman ang bahala sa kanyang pagkain. Tuwang-tuwa ako para sa'yo, Patty. Salamat sa'yo, Deacon. Pasalamatan mo ang kaibigan natin doon. Sila ang naghanap para sa'yo. Oo, masasalamatan ko rin silang